Nakakalungkot pero this is our last day in Japan. Full pack talaga yung schedule na ginawa ng ate ko for our 6-day stay in Japan. At syempre sa mga hindi pa nakakapanood sa mga napuntahan namin dito sa Japan, papanood yun naman yan dito sa aking page. At this time nga ay ninanamnam na namin lahat ng bawat lakad namin dito. Yung mga snow, yung lamig, at hanggang sa makakaya ko at meron akong time, talaga naman lahat ng kanto, lahat ng bawat sulok yata ng pinuntahan namin ay kinukunan ko ng video. At today, after nga namin mag-Shirakawa Go, which is na-upload ko na before, pumunta naman kami dito sa Takayama. Dito makita natin ang Bitsuin Shorenji Temple. Hindi na kami pumasok sa loob kasi medyo nahahagad na kami sa oras. Ang lugar na ito, sobrang tahimik at solemn ang paligid. Ang ganda ng architecture, diba? Mula sa intricate wood carving hanggang sa peaceful garden na parang iniimbita kang magmuni-muni sandali. Yung bell na ito, mukhang ang dami ng pinagdaanan. Wala itong entrance fee. At ito ang inapuntahan namin ay malalapit din sa iba pang mga attraction. Maglalakad ka rin ng konti at matatagpuan na natin o makakarating na tayo sa Hida Takayama. Walking distance lang talaga siya at naglakad lang kami ng mga 10 minutes. At ito na yung pinaka-last destination namin before na makipagkita yung kapatid ko sa mga kaibigan niya dito sa Japan. Diba? Ang ganda ng paligid. At right this moment nga ay nararamdaman ko na yung old town vibes. Ang galing no. Paano kaya nila na-preserve yung wooden house na ito? Alam mo yung na-feel ko talaga dito sa Japan, para ka nasa isang malaking open air museum. At ito, tignan mo yung kanal nila, napakalinis. At ang kulong na lang talaga, goldfish. At kung gustuhin pa rin namin talaga mag-extend dito sa Japan, pero may mga work na talaga kami sa Pilipinas. May souvenir place nga pala dito, pero hindi ko na nakunan ng video kasi magsasara na sila. Meron nga doon spot na pwede kang uminom ng alak, kumbaga parang mini pub. At ito nga guys, kaya nga may nasabi tayong Hida beef. Ito yun. Ito yung isa sa pinaka-highlight dito sa Hida Takayama. Hindi ko man natikman ito, pero talaga namang amoy pa lang mabubusog ka na sa sarap. Kung narinig mo na yung Kobe or yung Wagyu, ito naman yung Hida Gyu. Sabi ng pamangkin ko si Juju, super lambot daw ng texture at melt in your mouth. Marami ding way para matikman ito. Pwede itong i-grill, sushi style, skewer, or hotpot. Medyo pricey ito kaya naman naghati-hati yung isang order ng ate ko. Ang isang order nito, 800 yen. Or mga nasa 310 pesos. O, diba? Full meal na talaga sa maliit na order. Pero okay lang yun. Basta't na-experience namin yung mga bawat delicacy dito. At minsan lang naman. Ginabi na kami at pupunta na kami doon sa van na inarkilahan namin. At pupunta na nga kami doon sa katrabaho ng ate ko. At it took us mga 2 to 3 hours sa drive. Medyo traffic kasi ang kakapal talaga ng snow sa gilid ng mga road. Ay, nakakamiss talaga mag-travel. Ito yung bansa na hindi ako magsasawa kahit taon-taonin kong pagpunta dito. Kasi bata pa lang ako, ito na talaga yung nasa puso ko na pumunta sa Japan. At wala talagang imposible kapag talaga ikaw yung nangarap. Especially kapag sinamahan mo ng dasal. Nako, 10 times ang ibibigay sa'yo. At after nga namin makauwi, ay dumaan muna kami sa 7-Eleven para makabili ng aming dinner. Favorite ko talaga kumain sa 7-Eleven, guys. Ang sasarap ng mga pagkain nila. Ang daming pagpipilian, mura, sobrang sulit.